May mga litrato akong ipinost noon na hanggang ngayon, hindi ko kayang tingnan ng matagal. Sa litrato, nakangiti ako. May snow sa likod ko. Naka-designer coat. May hawak na mamahaling kape. At ang caption ko, "Finally living the life I prayed for." Libo-libong tao ang nag-like. May mga nagsabing, "Ang swerte mo naman. Successful ka na talaga. Sana all may magandang buhay sa Canada." Pero may isang bagay na hindi nila alam. Hindi akin ang apartment na pinikturan ko. Hindi ko kayang bilhin ng sarili ko ang bag na hawak ko. At ang pinakamasakit, hindi rin ako ang nagbabayad para sa buhay na ipinagmamalaki ko online. May isang lalaking gumagastos para sa akin. Isang lalaking hindi ko dapat minahal dahil may asawa siya. At habang iniisip ng lahat na ako ang international student na nagtagumpay sa Canada, unti-unti kong kinakalimutan kung sino talaga ako. Pero bago ko sabihin kung paano ako napunta roon, kailangan kong balikan ang unang araw na dumating ako sa Canada. Dahil noon, wala akong mamahaling bag. Wala akong magandang apartment. Wala akong sasakyan. 2 maleta lang ang dala ko. At isang pangarap na akala ko, kailangan kong pagbayaran kahit anong mangyari. Ito ang Secret Files Abroad, mga kwentong nagbubukas ng mga lihim, pagkakamali at mga desisyong maaaring mangyari sa sinuman. Case File Number 005 na pinamagatang, akala ng lahat successful international student ako sa Canada. Hindi nila alam kung sino ang nagbabayad ng lahat. May isang bagay akong natutunan pagkatapos kong tumira sa Canada. Madaling magmukhang mayaman kapag litrato lang ang nakikita ng mga tao. Isang magandang apartment, isang mamahaling kape, isang winter coat, isang sasakyan na hindi naman sayo, at isang caption na nagsasabing, "Finally living the life I prayed for." Isang post lang. At iisipin na agad ng mga tao na successful ka, na nakayanan mo, na maganda ang buhay mo sa ibang bansa, pero walang makakakita kung ano ang nasa likod ng litrato. Walang makakakita sa akin na nakaupo sa sahig ng maliit kong kwarto, hawak ang calculator habang binibilang kung magkano pa ang natitira sa bank account ko. Walang makakarinig sa tunog ng refrigerator na halos wala ng laman. At walang makakaalam kung bakit bago ako matulog gabi-gabi. Binubuksan ko muna ang banking app ko. 23 taong gulang ako nang makarating ako sa Toronto, Canada. 2 maleta, isang laptop, ilang damit, at isang pangarap na halos kasing bigat ng mga dala kong bagahe. Sa Pilipinas ang pagkakaalam ng pamilya ko, mag-aaral ako, makakapagtapos, makakahanap ng magandang trabaho, at balang araw, matutulungan ko sila. Sa airport pa lang, paulit-ulit na sinabi ng nanay ko sa video call, "Anak, mag-iingat ka." Opo. Huwag kang magpapalipas ng kain. Opo. At huwag mong i-pressure ang sarili mo. Napangiti ako. "Ma, kaya ko to." Pero habang binababa ko ang tawag, alam kong nagsisinungaling ako. Hindi dahil hindi ko kayang mabuhay sa Canada, kundi dahil alam kong kailangan kong maging successful, mabilis. Kailangan. Dahil napakalaki ng perang ipinambayad nila para makarating ako roon, at sa isip ko noon, wala akong karapatang mabigo. Hindi pala ganun kadali. Sa umaga, may klase ako. Sa hapon naman, kailangan ko magtrabaho. At pagdating ng gabi, kailangan ko naman gumawa ng mga assignment. Kapag may libreng oras, kailangan mag-grocery, pati na din laundry. Kapag may extra pang oras, saka ako nakakabawi ng tulog. May mga gabing bumabalik ako sa apartment na halos hindi ko na maramdaman ang mga daliri ko sa lamig. Pagpasok ko sa building, aalisin ko ang makapal kong coat. Minsan may amoy ng basang jacket sa hallway.
Minsan naman, may amoy ng pagkain mula sa ibang apartment. At doon ko lalo nararamdaman ang gutom. Bubuksan ko ang refrigerator. Isang itlog. Half a bottle of juice. At isang lalagyan ng kanin na hindi ko na alam kung kailan ko niluto. Tatawa ako mag-isa? International student ka nga. Tapos mag-iinit ako ng tubig. Instant noodles. Iyon na. Isang gabi, tumawag ang nanay ko. Anak, kumain ka na? Opo ma. Ano kinain mo? Napatingin ako sa cup noodles sa harap ko. Chicken ma. May gulay? Meron naman. Kasinungalingan. Tumahimik siya. Parang naramdaman niyang may mali. Okay ka lang ba talaga? Ma, Okay lang ako ma. At dahil ayaw kong marinig niyang nanginginig ang boses ko, nagkunwari akong tumatawa. Ang lamig lang dito. Tumawa rin siya. Di mag-jacket ka. Opo. Hindi ko sinabi sa kanya na halos 3 araw kong pinag-isipan kung bibili ba ako ng bagong winter boots dahil butas na ang luma ko. Hindi ko rin sinabi na kailangan ko na magbayad ng tuition. At lalong hindi ko sinabi na ilang gabi na akong natutulog na iniisip kung paano ko pagkakasyahin ang pera ko. Doon nagsimula ang social media. Isang picture lang. Nasa cafe ako. May laptop. May malaking bintana. Sa labas, bumabagsak ang snow. May hawak akong coffee. Hindi makita sa litrato na ang kape ay halos kalahati lang ang ininom ko dahil ayaw kong gumastos ulit. Caption, Student Life in Canada. Pag-post ko, sunod-sunod ang comments. Grabe, ang ganda ng buhay mo! Sana all nasa Canada! Successful girl! Ang yaman nyo talaga! Napangiti ako. Hindi ko sila kinorek. Sa halip, binasa ko ulit ang mga comments. At sa unang pagkakataon, may kakaibang pakiramdam. Parang gusto kong paniwalaan ang sinasabi nila na successful ako, na kaya ko, na maganda ang buhay ko, na hindi ako nahihirapan, kaya nag-post ulit ako. Bagong coat, dinner, weekend trip, isang bag na hiniram ko sa kaibigan ko. Unti-unting nagbago ang feed ko. At kasama noon, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa akin. May mga dating kakilala na nag-message. Girl, paano mo nagagawa lahat? Ang sarap naman ng buhay mo. Mayaman talaga kayo. Ang sagot ko, pinaghirapan lang. Iyon ang unang malaking kasinungalingan ko. Dahil alam kong hindi iyon totoo. At pagkatapos, nakilala ko si Daniel. Hindi siya iyong lalaking papasok sa isang room at mapapalingon agad ang lahat. Simple lang siya. Tahimik. Hindi siya maingay. Pero may paraan siya ng pagsasalita na parang hindi siya kailangang patunayan ang sarili niya. Isang malamig na hapon yon. Galing ako sa school. Nagmamadali akong umalis sa cafe nang mahulog ang wallet ko. Excuse me? Paglingon ko, hawak niya iyon. Nahulog mo? Yes. Iniabot niya. Thank you. No problem. Dapat dun lang matatapos. Pero habang inaayos ko ang bag ko, tinanong niya, Student? Tumango ako. Yes, international student. Napangiti siya. That's expensive. Napatawa ako. Very. Umalis na ako. Hindi ko inakala na hindi pa pala yon ang huli naming pagkikita. Kinabukasan, nandun na naman ako sa cafe na palagi ko pinupuntahan. Nag-order lang ako ng coffee tapos gumawa na lang ako ng assignment ko. Hanggang sa nakita ko na naman si Daniel, ngumiti siya. At ngumiti din ako. Hanggang sa lumapit siya sa table ko, sabi niya, andito ka na naman? Napangiti ako ulit. At ang sabi ko, oo, andito na naman ako. Paborito ko kasi tumambay dito eh. Nagkwentuhan kami. I'm Nicole pala. Ang pakilala ko. What a lovely name, ang sabi niya.
Daniel pala. Hindi ko agad nalaman ang lahat tungkol sa kanya. Alam ko lang, may business siya. May sariling bahay. Magaling siya sa business. Sanay siya sa magandang restaurant. At higit sa lahat, parang wala siyang problema sa pera. Samantalang ako, kahit $5 na dagdag sa grocery bill, pinag-iisipan ko. Hindi ko na napansin ang oras. Ilang oras na pala kami nag-uusap. Sinabi ko na kailangan ko na umalis kasi maaga pa ako kinabukasan. May pasok ako sa school. Sinabi naman niya na, gusto mo kumain muna? Puro kape na ang laman ng sistema natin, baka hindi na tayo makatulog niyan. Hindi ako nagdalawang isip. Pumayag ako kaagad pagkatapos namin mag-dinner. Hinatid niya ako sa apartment na nirerentahan ko. Sabay sabi na, "Good night, Nicole. I had fun." Sa uulitin. At nag-exchange kami ng number. Hanggang sa palagi na kami nagkikta. Minsan, nagkakape kami. Minsan nag-uusap lang sa kotse. Minsan, tinatanong niya ako kung kumain na ako. Simple lang. Pero para sa isang taong halos buong araw ay nag-iisa. Malaking bagay ang may taong nagtatanong ng, "How was your day?" Isang gabi, nasa kotse kami. Naka-on ang heater. Malamig ang salamin. May manipis na fog sa gilid ng bintana. Nakatingin ako sa labas. Bigla niyang sinabi, "You're doing too much." Napatingin ako. "What?" "School, work, everything." Ngumiti ako. "I have to." "Why?" Hindi ako agad sumagot. "Because I can't fail." Tahimik lang siya. Pagkatapos sinabi niya, "You don't always have to prove you're okay." Parang may tumama sa akin. Dahil iyon ang unang beses na may nagsabi sa akin noon, hindi ako sumagot. Hanggang sa nagkatitigan kami, at bigla ko na lang siyang hinalikan. Matagal, mainit na halik. Wala kami nasabi sa isa't isa, pero ramdam ko na gusto namin pareho iyon. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako papasok sa apartment, paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang boses niya. "You don't always have to prove you're okay." At hindi ko napansin. Unti-unti ko na palang hinihintay ang mga araw na makikita ko siya. Hanggang isang gabi, nagyaya siya mag-dinner. Nag-ayos ako. Nag-make-up, nakadress ako, naka-heels. Nagpaganda ako para sa kanya. Habang nasa restaurant kami, may tumawag sa cellphone niya. Tumingin siya sa screen. At biglang nagbago ang mukha niya. Hindi naman malaki ang pagbabago. 1 segundo lang. Pero nakita ko. Pinatay niya ang tawag. "Everything okay?" "Yeah." "Who was it?" Tumahimik siya. At pagkatapos, mahina niyang sinabi, "My wife." Nanlamig ang kamay ko. Parang biglang nawala ang init ng restaurant. Nawala ang ingay ng mga tao. Ang naririnig ko na lang, ang sariling tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Na may asawa siya, o na sa ilang linggo, hindi niya iyon nabanggit sa akin. At nang gabing iyon, unang beses kong naisip, dapat na ba akong umalis? Pero hindi ako umalis. At iyon ang naging simula ng problema. "Sorry." Iyon ang unang sinabi ni Daniel pagkatapos kong malaman na may asawa siya. Nasa parking lot kami. Malamig. Humahampas ang hangin sa mukha ko. Hawak ko ang bag ko ng mahigpit. "Sorry?" "Yes." "That's it?" "Hindi." Huminga siya. "I should have told you." "Tama. I was going to." "Pero hindi mo ginawa." Tahimik siya. At sa unang pagkakataon, hindi ko siya kayang tingnan sa mata. Dapat umalis ako. Alam ko iyon. Pag-uwi ko, ilang oras akong nakahiga. Hindi ako makatulog.
Binuksan ko ang Instagram ko. Tinitigan ko ang sarili kong mga litrato, snow, restaurant, new coat, smile ko. At bigla kong naisip, pareho pala kaming may tinatago. Ako sa pamilya ko, siya naman sa asawa niya. Kinabukasan, may message siya. I'm sorry about yesterday. Hindi ako sumagot. Makalipas ang 1 oras, nag-message siya ulit. Can we talk? Hindi pa rin ako sumagot. Makalipas ang ilang oras, I'll understand if you don't want to see me again. Matagal kong tinitigan ang message. Alam kong dapat doon na matapos. Pero may isa pang message. I don't want to lie to you anymore. At iyon ang problema. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Gusto kong malaman kung bakit. At dahil marupok ako, nagkita kami. Hindi sa restaurant, hindi sa cafe, sa isang tahimik na park. Malamig, halos walang tao. Sabi niya, matagal na raw silang hindi maayos ng asawa niya. Hindi raw sila naghiwalay dahil may mga anak. May bahay, may negosyo, may responsibilidad. Then why are you with me? Mahina ang tanong ko. Tumingin siya sa lupa. I don't know. That's not an answer. I know. Are you leaving her? Tahimik. Matagal. No, parang may humampas sa akin. Hindi ko alam kung bakit umasa akong sasabihin niyang oo. Pero sinabi niya ang totoo. At sa kabila noon, hindi pa rin ako umalis. Siguro dahil pagod na pagod ako. Siguro dahil mag-isa ako. Siguro dahil sa unang pagkakataon, may taong nagbibigay sa akin ng pahinga. Hindi lang pera, hindi lang pagkain, kundi panahon. Kapag pagod ako, susunduin niya ako. Kapag may problema sa school, nakikinig siya. Kapag hindi ko kayang bayaran ng isang bagay, hindi niya ako pinaparamdam na kawawa ako. At unti-unti, naging normal ang abnormal. Isang araw, naghihintay ako sa labas ng school. Malamig. Nanginginig ang mga kamay ko. Biglang may kotse na huminto. Binuksan niya ang passenger door. Get in. Pumasok ako. Mainit sa loob. May amoy ng bagong leather at kaunting pabango. May paper bag sa tabi ko. Ano to? Food? Para sa akin? Tumango siya. Binuksan ko. Paborito kong pagkain. Hindi ko na malayang ngumiti ako. Thank you. Tumingin siya sa akin. You look tired. Sabay abot din ng flowers. Napayuko ako. At sa sandaling iyon, naisip ko, ganito pala ang pakiramdam kapag may sumasalo sa'yo. Doon nagsimulang pumasok ang pera sa relasyon namin. Una, pagkain. Pagkatapos, groceries. Isang beses, binayaran niya ang isang bill. Loan lang, sabi ko. Pero hindi niya siningil. Pagkatapos, may bagong winter coat. This is too expensive. You can keep it. Danielle, you need it. At pagkatapos, mas malaking apartment. Hindi ko na halos maalala kung paano ako pumayag. Ang alam ko lang, isang araw, lumipat ako sa lugar na mas maganda kaysa sa lugar na kaya kong bayaran. At doon nagsimula ang social media illusion. Nagpost ako ng larawan. Malaking bintana. Magandang view. Caption, New beginnings. May comment ang nanay ko. Anak, proud ako sa'yo. Napatigil ako. Proud? Hi! Kung alam lang niya, mas dumami ang followers ko. May mga nagtanong, Girl, anong work mo? How can you afford that lifestyle? Anong secret? Ngumingiti lang ako. Hindi ako sumasagot dahil habang dumadami ang likes, mas nagiging masaya ako. Pero at the same time, lalo kong nararamdaman ang bigat ng bawat kasinungalingan. Isang gabi,
Habang nasa kondo ako, tinawagan ako ni Daniel. Open the door! Bakit? Just open. Pagbukas ko, may dala siyang isang maliit na box. Ano yan? Nothing. Binuksan ko. Isang bagong luxury bag. May necklace pa. Napaatras ako. Daniel, hindi ko pwedeng tanggapin to. Why? Because hindi ko natapos ang sasabihin ko. Tumingin siya sa akin. Because what? Because this doesn't feel right. Tahimik siya. At sa unang pagkakataon, may bahagyang pagbabago sa mukha niya. You knew who I was. Napayuko ako. Alam kong tama siya. At iyon ang pinakamasakit. Dahil sa totoo lang, hindi na ako inosente. Hi, okay, sige na nga. Pero, ang sweet mo talaga. Hindi ko alam paano mababayaran ang lahat ng ito sa'yo. At sumagot siya, hindi naman kita sinisingil. Tinitigan ko siya at hinalikan. Dahil hindi ko iyon mababayaran sa kanya ng pera, tinanong ko na lang siya, paano ba ako makakabawi sa'yo? Tinitigan niya ako na alam kong may pagnanasa at lumapit ako sa kanya. Hinalikan ko siya at maya-maya, dahan-dahan, wala na kaming mga damit. Naramdaman ko ang gigil niya, ang pagkasabik niya sa akin. At iyon ang unang beses na mangyari sa amin. Hindi lang pala siya sweet. Magaling din siya sa bagay na iyon, lumipas ang mga buwan. Mas lalo akong nasanay sa buhay na iyon. At habang nasasanay ako, mas lalo akong nahihirapang bumalik sa dating buhay. Hindi ko na kayang magtrabaho ng 2 shift. Hindi ko na kayang tumira sa maliit na apartment. Hindi ko na kayang bumalik sa instant noodles. At doon ko unang naintindihan, hindi lang pala puso ang pwedeng maging dependent sa isang tao. Pati buhay. Isang gabi, may dumating na message, hindi galing kay Daniel. Hindi rin galing sa pamilya ko. Unknown number. Hi! Hindi ko pinansin. Makalipas ang ilang minuto, Are you Nicole? Nanlamig ako. Who is this? Matagal bago dumating ang sagot. I'm Danielle's daughter. Parang biglang nawala ang hangin sa kwarto. Nakatitig lang ako sa screen. Sumunod ang message. I know about you. Hindi ako nakagalaw. At bago ko pa maisip kung ano ang sasabihin, may isa pang message. Please don't contact my dad anymore. Grabe, para akong binuhusan ng sobrang malamig na tubig. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga ako sa malaking kama. Tahimik ang buong apartment. Malamig ang salamin. May liwanag mula sa mga gusali sa labas. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang ganda ng view. Ang nakita ko, ang sarili ko. At hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Kinabukasan, tinawagan ko si Daniel. Hindi niya sinagot. Tumawag ako ulit. Wala pa din sagot. Hanggang sa nag-message ako. Daniel, kailangan nating mag-usap. Makalipas ang ilang oras, sumagot siya. Sige. Nagkita kami sa isang cafe. Tahimik. May mga taong nagtatrabaho sa laptop. May tunog ng coffee machine. May mga baso na inilalapag sa counter. Normal ang lahat. Pero para sa akin, parang may namatay. She messaged me. Alam niyang tungkol yun sa anak niya. Tumango siya. She's angry, sabi ni Daniel. Ang sabi ko naman, she should be. Hindi siya sumagot. May alam ba asawa mo? Yes, napapikit ako. Since when? Matagal na? Parang may humigpit sa dibdib ko. And with ako lang ang hindi nakakaalam, I was trying to protect you. Napatawa ako. Protect me? Danielle,
Tingnan mo ako. Tumingin siya. Sinong pinoprotektahan mo? Ako o ang sarili mo? Hindi siya nakasagot. Doon ko unang nakita ang buong larawan. Hindi lang ako ang niloloko niya. Hindi lang ang asawa niya. Pati ako. Dahil habang binibigyan niya ako ng buhay na hindi ko kayang bilhin, pinapanatili niya akong umaasa. At habang tinatanggap ko yon, pinapayagan ko rin ang sarili kong mabuhay sa isang kasinungalingan. Do you love me? Ang tanong niya. Hindi ako sumagot agad dahil gusto kong sabihin na oo. Pero hindi ko na alam kung ano ang ibig sabihin ng love sa pagitan namin dalawa. Mahal ko ba siya? O mahal ko ang pakiramdam na may sumasalo sa akin? Mahal ko ba siya? O mahal ko ang apartment? Ang seguridad? Ang buhay na hindi ko kailangang paghirapan araw-araw? Hindi ko alam. At iyon ang pinaka-nakakatakot. Danielle? Yes? I think we have to stop. Napatingin siya sa akin. Hindi siya nagsalita. I can't keep doing this. You'll be okay. Napangiti ako ng mapait. I don't know. Why? Dahil nasanay ako. Tahimik siya. Nasanay lang yata akong may sumasalo sa akin. Hindi naging dramatic ang paghihiwalay namin. Walang sigawan, walang sisihan, walang eksenang parang pelikula. Pinili lang naming tapusin ang isang bagay na matagal nang mali. Pag-uwi ko sa apartment, isa-isa kong tiningnan ang mga gamit. Yung mamahaling bag, coat, shoes. Mga gamit na binili niya, mga bagay na dati kong ipinagmamalaki online. Bigla silang parang mga naging alaala ng kasinungalingan. Hindi ko kayang itapon lahat. Pero hindi ko rin kayang tingnan sila. Kaya nagsimula akong magbenta, isa-isa hindi para makabawi, kundi para makapagsimula ulit. At doon ko naranasan ang pinakamahirap na bahagi. Bumalik ako sa trabaho, bumalik ako sa maliit na apartment, bumalik ako sa pagbabudget, bumalik ako sa paglalakad sa snow habang malamig ang kamay ko. Pero may isang malaking pagkakaiba. Sarili ko na ang binabayaran ko. Minsan, kumakain ako ng murang takeout. Minsan, instant noodles ulit. Minsan, nasa bus ako habang nakatingin sa mga ilaw sa labas. At naiisip ko ang dating buhay. Hindi ko iyon namimiss. Ang namimiss ko ay iyong feeling na hindi ko kailangang mag-alala. Pero natutunan kong may presyo pala ang ganoong klaseng comfort. At minsan, mas mahal pa yon kaysa pera. Unti-unti kong binago ang social media ko. Binura ko ang ilang posts. Hindi lahat. Hindi ko rin kailangang ipaliwanag sa lahat. Hindi ko kailangang sabihin, guys, hindi pala akin ang lahat. Pero may isang araw, nag-post ako ng simpleng picture. Isang maliit na coffee shop. Walang designer bag, walang luxury car, walang magandang kondo sa background. Isang tasa lang ng kape. Caption, starting over. Unang comment, galing sa isang dating kakilala. Uy, parang simple na buhay mo ngayon. Tinitigan ko yon. Dati, baka'y kahiya ko. Ngayon, ngumiti lang ako. At hindi ko binura. May naramdaman akong totoong saya sa puso ko. Siguro dahil alam kong hindi ko na niloloko ang sarili ko. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos ako, nagkaroon ako ng trabaho na talagang pinaghirapan ko. Hindi mabilis. Hindi glamorous me. Pero akin, may sarili akong apartment. Maliit, simple. Pero bawat gamit doon, alam kong pinaghirapan ko. At kapag binubuksan ko ang pinto pagkatapos ng mahabang araw, may kakaibang peace. Walang kailangan itago. Walang kailangang hintayin. Walang kailangang patunayan. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, may nakita akong notification. Friend request. Si Danielle. Matagal ko yung tinitigan. Hindi ako galit, hindi rin ako excited. Simple lang.
Isang pangalan mula sa isang bahagi ng buhay ko na tapos na hindi ko tinanggap. Hindi dahil galit ako, kundi dahil hindi ko na kailangang bumalik. Makalipas ang ilang linggo, nakita ko sa friend suggestion ang anak ni Daniel. Tiningnan ko ang profile ng anak niya. May nakita akong post. Hindi tungkol sa akin, hindi rin tungkol sa ama niya. Family picture. Magkakasama sila. Hindi ako nasaktan. Sa halip, naisip ko, may mga buhay talagang hindi natin dapat pinapasok. At minsan, hindi sapat na sabihin mong mahal mo ang isang tao, kailangan mo ring tanungin ang sarili mo. Tama ba ang paraan kung paano ko siya minamahal? Wala ba akong masasaktan na tao sa pagmamahal na ito? Ngayon, kapag may nakakakita sa mga lumang litrato ko, siguro iniisip nila, ang yaman naman ng buhay niya nun. Hindi nila alam na ang pinakamagandang litrato ko noon ay kuha sa panahong pinakalost ako. At ang pinakasimpleng litrato ko ngayon, ang kuha sa panahong unang beses kong naging proud sa sarili ko. Hindi dahil may mamahaling gamit, hindi dahil nasa magandang apartment ako, kundi dahil wala na akong kailangang itago. Wala na rin akong kailangan pang patunayan sa ibang tao. Wala na rin akong pakialam sa kung anong sasabihin ng tao. Sa wakas, malaya na ako. Hindi ko sasabihin na ako ang biktima. Hindi rin ako ang kontrabida sa sarili kong kwento. Gumawa ako ng mga desisyong alam kong mali. May asawa siya. May pamilya. Alam ko yon, at kahit hindi ko sinimulan ang relasyon namin, dumating ang panahon na pinili kong manatili. Pinili kong tanggapin ang mga bagay na hindi dapat akin. Pinili kong maniwala na baka balang araw, ako naman ang piliin niya. Pero hindi lahat ng bagay na gusto natin ay dapat nating makuha. At hindi lahat ng taong nagbibigay sa atin ng comfort ay nagbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Kung may natutunan ako, eto iyon, huwag mong gawing sukatan ng tagumpay ang buhay na nakikita ng ibang tao sa social media. Hindi mo alam kung ano ang binabayaran ng isang tao para lang magmukhang okay, at kung ikaw naman ang nasa sitwasyon ko, baka itanong mo rin sa sarili mo. Kung alam kong mali, bakit ko pa rin pinili? Minsan, dahil lonely tayo. Minsan, dahil pagod tayo. Minsan, dahil gusto nating may sumalo sa atin. Pero darating ang araw na kailangan mong matutong tumayo ng mag-isa. Kahit malamig, kahit mahirap, kahit simple. Dahil mas mabuti ng simple ang buhay. Pero, tunay. Kaysa malaki ang mundo mo sa social media. Pero bawat larawan ay may kasamang lihim. May kasamang pagpapanggap. Dito na nagtatapos ang istorya ni Nicole. Bawat tao ay may kwentong hindi nila naibabahagi sa iba. May mga buhay na mukhang perpekto sa litrato, pero puno pala ng mga bagay na hindi kayang sabihin sa kamera. At minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ay hindi iyong nalaman mong niloloko ka, kundi iyong araw na kailangan mong aminin sa sarili mo na may mga pagkakataong ikaw rin ay naging bahagi ng kasinungalingan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Nicole, hanggang saan mo kayang isakripisyo ang prinsipyo mo para sa buhay na matagal mong pinapangarap? Ibahagi ang iyong pananaw sa comments. At kung mayroon kang sariling kwento na nais ibahagi tungkol sa buhay abroad, pag-ibig, pamilya, trabaho, relasyon o anumang karanasang matagal mo nang kinikimkim, maaari mo kaming padalhan ng kwento sa secretfilesabroad@gmail.com. Maaari na rin kayong mag-message sa aming social media channels. Maaari po naming baguhin ang mga pangalan at ilang detalye upang maprotektahan ang privacy ng mga taong sangkot. Maaari din kayong mag-subscribe sa ating social media channels. Hanggang dito na lamang po. Ito ang
Secret Files Abroad hanggang sa susunod na case file.